Ang pag-ibig ang siyang pinakamataas na batas. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 6, verses 1 to 5, and I read it for you. One Sabbath, while Jesus was going through the cornfields, his disciples plucked some heads of grain, rubbed them in their hands, and ate them. But some of the Pharisees said, "Why are you doing what is not lawful on the Sabbath?" Jesus answered, "Have you not read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God and took and ate the bread of the presence, which it is not lawful for any but the priest to eat, and gave some to his companions. Then he said to them, The Son of Man is Lord of the Sabbath." Bakit mayroon tayong mga batas? Ang mga batas ba ay ginawa upang parusahan at pahirapan ng tao? Hindi ho ba nariyan ang mga batas upang magkaroon ng kapayapaan, maging organisa ang mga bagay-bagay dito sa ating lipunan? Bakit minsan napakahigpit natin sa mga batas na mismong katuldok nito ay kailangan nating sundan? Simple lang ang sagot dyan. Ito'y para sa atin. Kung ang batas ay nagiging hindi na makatotohanan at unreasonable, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay kailangang sumunod dito o bakit naipasa ang batas na ito? Ano ang batas ng Panginoon? Kaiba sa batas ng lipunan na kailangan nating sundan araw-araw upang magkaroon ng kapayapaan at pagkaorganisa ng lahat ng bagay-bagay at nang mabawasan ng krimen dito sa mundo, kaibang batas ng Panginoon. Ang batas ng Panginoon ay ang batas ng pag-ibig. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong nagutom ang mga alagad ni Jesus. At dahil sila'y gutom na, habang dumadaan sila sa isang taniman ng mga trigo, ay kinain nila ito. Ngunit ang kanilang pagkain dito ay nataon sa araw ng Sabat, na ipinagbabawal ang paggawa ng anumang mga bagay at pagkilos ng buong katawan. Ngunit nakita sila ng otoridad. Kaya naman pinagsabihan sila. Ngunit tingnan po ninyo ang tugon ni Jesus. Bumalik siya sa sinauna. Bumalik siya sa karanasan ni Haring David at ng kaniyang mga kasamahan. Nagutom sila at kinain nila ang tinapay ng presensya. Sinabi sa bandang huli ni Jesus, "The Son of Man is the Lord of the Sabbath." Nawa tingnan po natin ang mga kautusan. Tingnan natin ang mga batas bilang tanda ng pagmamahal. Pagmamahal na nag-uugat sa kapayapaan, pagmamahal na nag-uugat sa liwanag ng Panginoon. Hindi tayo maliligaw kung atin itong susundan at hindi nangangahulugan ng pagkitil sa ating kalayaan ang mga batas ng Panginoon. Kung hindi, ito nga ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, turuan niyo po ang aming mga puso na sundan ang batas ng pag-ibig ninyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.